Sabi nila ilang taon bago ka mag-retire, dapat nasimulan mo na ang iyong retirement plan. Hello ka-Farmilya! Kami ang inyong Coco Farmer Wannabes at welcome sa A-Farm Diaries. 1 week na nga nakalipas mula nung naitanim namin yung mga guava seedlings sa farm. Kaya ngayong weekends, nandito ulit kami para i-check ang kalagayan nila at para dalhin na rin yung mga gamit na kailangan sa pinapagawa namin dito sa farm. At biglang ang bumabalik si Love Love kasi nga na-realize niya na mainit at wala na naman siyang sun protection. Noong mga unang linggo kasi namin masyado kami nakampante, akala namin hindi kami mangingitim dahil porke nasa lilim kami, akala namin wala nang epekto yun sa balat namin. Kaya ang ending ang iitim ng leeg namin, ng mga kamay namin, as in hindi pantay-pantay yung kulay naming dalawa. Pero buti na nga lang at nakisama ang araw ngayon dahil sunod-sunod na nga rin ang pag-ulan dito. Bukod kasi sa hindi gusto ng halaman ng sobra-sobrang tubig, lalo na kung kaka-transplant lang, kailangan din ng mga construction worker ng araw. At ito na nga yung pinapagawa naming maliit na kwarto, kitchen at CR. Ang plano nga lang talaga namin noong una ay kubo lang. Pero habang kinocompute namin at kino-compare namin yung magagastos namin, na-realize namin na mas practical kung magpapagawa na lang kami ng sementado na. Dahil konti lang yung difference at dito, sure ka na matibay at tatagal. After nga naming maibaba yung mga gamit, pumunta muna kami dito sa health center ng Barangay Dangkol para magpa-inject ng anti-tetanus dahil may sugat ako sa paa at nagbungkal-bungkal ako ng lupa. Nag-skin test rin muna nga bago ako injectan ng anti-tetanus at napakasakit. Pero nakakatuwa nga dito dahil may pa-skin test pa sila tapos ang babait pa ng staff. Kompleto na rin ang gamot na binigay sa akin kaya wala na akong kailangang bilhin o bayaran. Sana lahat ng health center ganito at sana lang din pantay-pantay ang treatment nila sa lahat ng pumupunta dito. At syempre, para sulit ang biyahe at hindi sayang ang gas sa pagpunta rito, ginawa na namin ang lahat ng pwede namin gawin sa araw na yon. Hindi muna nga ako pwedeng sumabay kay Love Love sa paglilinis dahil hindi pwedeng may infection itong sugat ko sa paa. Kaya watcher muna tayo dito sa kilid. Ay, wawa, SIQ. Dito muna ako. Magtrabaho ka. Pero syempre, dahil matigas ang ulo ko at hindi talaga ako mapakali na nakaupo lang, mamumulot na lang ako ng at ng baka na gagawin nating organic fertilizer. Manguha tayo ng EAT. EAT. Rin po yun. Ew. Ganda dito. Matagal na to kaya talagang mas dry na yung tuyo na yan. Wala yung amoy. Yeah. Uy, pistachio. Kanapi. Ay, chewy cookie. Ano kaya? Yung lalo crunchy yan. Paalala lang ha, huwag kayong maglalagay ng dumi ng hayop directly sa halaman kasi mainit ito at pwedeng mamatay ang mga tanim nyo. Itong kinuha ko ilang araw nang naulanan at nabilad at hinalo ko sa lupa bago nilagay sa mga halaman. Pabiling niya ko. Te! Naghakot nga kami ng lupa para idagdag sa paligid ng bawat tanim dahil tag-ulan ngayon para hindi maipon sa gitna o sa mismong puno ang tubig. Tendency kasi na mabulok ang ugat nila kapag sobra-sobra sa tubig. Kung mapapansin nyo rin nga, itong pull cart firm shell pa ang gamit naming panghakot ng lupa. Pero kinabukasan, nag-decide na kaming bumili ng wheelbarrow kahit tight na ang budget namin. At nagsisisi nga kami kung bakit ngayon lang namin naisip bumili dahil ang laking bagay pala nito. Bukod kasi sa mas madali siyang gamitin, mas marami ang nailalagay namin kaya mas marami kaming nagagawa. Sa pagpa-farming, dapat isipin nyo ding mabuti kung ano yung mga bagay o gamit na kailangan yung i-priority at i-invest. Lalo na kung tight din ang budget nyo. Huwag kayong manghinayang mag-invest ng mga gamit na magpapadali sa trabaho nyo. At habang naglilinis nga kami ay bigla namang umulan kaya no choice kami kundi umuwi na. Pero kahit sandali lang kami sa farm, naging productive pa rin ang araw namin at marami pa rin kaming natapos. Doon namin mas na-realize na hindi naman palagi nasusukat sa dami ng oras ang progreso. Minsan kahit ilang oras lang ang meron ka, basta may natapos kang hakbang papalapit sa goal mo, malaking bagay na yon. Parang sa buhay lang din, hindi mo kailangang madaliin ang lahat o ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang mahalaga, tuloy-tuloy kang kumikilos at hindi ka sumusuko. Darating din ang panahon na makikita mo ang bunga ng lahat ng pagod, tiyaga at sakripisyo mo. Kaya fighting lang hanggang sa susunod na episode mga ka-Farmilya. Tandaan, once a family, always a family. Konti na lang. 3 side na lang, linis na. Go. Sana tayo sa ulan. Sakit talaga ang hanap namin. Pasok na. Ay, grabe. Hi. Wow. Sino yan? It's so dark. Magbihis. Ang dumi ng sasakyan. Nala ako. Sakit ng utas na ulan ng tapa. Bis lang kami.